Pinili sa dakilang halaga. UVCC Daily Devotion written by Pastor Victor Tabilisma sa likha at tinig ni Savgi Karina Salting. 1 Corinthians chapter 7 verse 23. Kayo ay binili sa halaga. Huwag kayong maging alipin ng mga tao. Pagbubulay-bulay. Dahil tayo ay tinubos ni Kristo, ang ating pagkakakilanlan at pagsunod ay dapat nakatuon sa Diyos at hindi sa kontrol ng tao. Sa talatang ito, pinapaalalahanan ni Pablo ang mga mananampalataya ng isang napakahalagang katotohanan. Tayo ay binili sa halaga. Ang tinutukoy na halaga ay hindi salapi o anumang mga bagay sa mundong ito, kundi ang mahalagang sakripisyo ni Hesukristo para sa ating kaligtasan. Dahil dito, hindi na tayo nabubuhay para lamang sa ating sarili o para sa pag-aproban ng ibang tao. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Nang sabihin ni Pablo na huwag kayong maging alipin ng mga tao, hindi niya tinutukoy na huwag igalang ang otoridad o huwag makisama sa kapwa. Ang punto ay huwag hayaang ang opinyon, presyon o kagustuhan ng tao ang maging pinakamataas na batayan ng ating mga desisyon at pagkakakilanlan. Kapag ang halaga natin ay nakabase lamang sa pagtanggap ng tao, madali tayong matakot, mawalan ng direksyon, o gumawa ng maling kompromiso. Sa panahon ngayon, madaling maimpluwensyahan ng inaasahan ng iba sa pamilya, trabaho, kaibigan o lipunan. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, ang pinakamahalagang tanong ay hindi ano ang sasabihin ng tao, kundi ano ang nakalulugod sa Diyos. Ang pagkaalam na tayo ay tinubos ni Kristo ay nagbibigay ng kalayaan. Hindi na natin kailangang patunayan ang ating halaga dahil mayroon na tayong pagkakakilanlan sa Kanya. Maaari tayong mamuhay ng may tapang, katapatan at pagsunod dahil alam nating tayo ay pag-aari ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Gagawin ko. Pipiliin kong mamuhay para sa kaluguran ng Diyos at hindi para lamang makuha ang aproba ng tao. Pagninilay na tanong, may mga pagkakataon ba na mas pinahahalagahan ko ang opinyon ng tao kaysa sa kalooban ng Diyos? Paano nakaaapekto sa aking buhay ang pagkaalam na ako ay binili ni Kristo? Ano ang isang bahagi na aking buhay na kailangan kong lubos na ipasakop sa Diyos? Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil tinubos ninyo ako sa napakalaking halaga sa pamamagitan ni Hesukristo. Tulungan ninyo akong huwag mabuhay para lamang sa pag-aproba ng tao, kundi para sa inyong kaluwalhatian. Bigyan po ninyo ako ng tapang na sumunod sa inyo at mamuhay ayon sa aking bagong pagkakakilanlan bilang inyong anak. Naway kayo ang mamuno sa aking puso at mga desisyon araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen.